I call on this august chamber to restore the trust, the confidence, and the integrity of the entire budget process. As a former chairman of the House Committee on Appropriations, it hurts me when I heard these highly repeated comments branding the 2025 national budget as the most corrupt budget ever passed in the history of Philippine Congress or favor. It is that pursuit of justice that brings me to this rostrum once again to urge this body to continue what we began in the 19th Congress, to seek the truth, to hold the guilty accountable, and to give voice to those who can no longer speak for themselves. In the politics, but a reaction, right, to that particular report. What do you make of the Supreme Court decision on the impeachment of Sara Duterte, calling it number one, unconstitutional? They've said it's null and void ab initio. So what do you make of that? Well, unang-una, Karen, ang Senado has a special place in our history, no? Ang tawag sa Senado, the last bastion of democracy, no? At kailangan independent ang Senado, kailangan yung Senado ay matatag pagdating sa sarili niyang mga proseso. At pagdating sa ating konstitusyon, ang Senado ang siyang dapat mag-try and decide ng impeachment cases. And I've already made a statement that the impeachment trial should proceed. Dapat matuloy ito. The vote is going to be tomorrow at Umbayan, and we will vote on the matter. Okay. Is it safe to say ang boto mo tomorrow is not to dismiss? Yes. Oo. Bakit? Well, the Senate already started. Nagsimula na. Usually, pag nagsimula na yung proseso, yung jurisdiction already is acquired, no? Of course, the Supreme Court in its decision said that jurisdiction was not acquired. But usually, pag nagsimula na, nandun na yung jurisdiction doon, no? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga nilalabas na video. Sinampal na. Sinampal na ng Supreme Court ang pagbumuka nito ni Balulong. Impeachable offense dito malab sa pananakot. Nako. At ito maya-maya, nagsalita na ho. Mukhang aatake na naman itong mga... kilala nyo ba si Atras? Meron naman pahayag ang mama. At ito, si Congressman Ungab, binanatan ang GAA 2025 ni Romualdez. Ang most corrupt budget ever na pinasa. Kita nyo naman. Diba? Dito nyo mapapanood ngayon. At alam nyo, nag-i-speech pa ang mama. Ito si Baculaw, si Balulong, nag-i-speech pa. Nagpapaawa ka ba? Anong tipaklong naman, hindi ka na nga pinaniniwalaan. Gusto mo pa magpaawa? Balulong! Lulong-lanulong na kayo sa kapangyarihan at pangungurap. Sabi ni Aling Ledesma, itigil nyo na yan. Hintayin nyo, wait, there's more. Darating din at darating yan. Simulan natin dito, sinampal ng, talagang dapat sa'yo, sampalin ka talaga. Like nyo muna yung video natin, share mo na rin. At yun, bell all nyo para nakakatanggap kayo notification. At kung hindi naman nakakaabot sa inyo yung notification natin, boss, bakit naman ganon? Hinahanap po ng mga subscriber ko yung upload ko everyday. Yung iba, kinakalkal na lang ho yung pangalan ko para mapanood ako. Bakit hindi naman ata daw nakakarating sa kanila? May problema na ba? May problema ho ba tayo? Sabi ni Aling Ledesma. Nagtatanong lang kasi hinahanap po nila Lalong-lalo na yung taga-Europe, America, Canada, nagtatanong. Kuya Guts, ano ba? Hindi ka na ba nagko-content? Wala ka na bang upload? Meron ho tayo, umaga at saka gabi. Sipag-sipag nga natin. Gusto ko pa nga dagdagon ng 3 para makapagbigay sa inyo ng mga reaction video. Hindi ko ho alam anong... baka ho yung nagre-review, kakampi na rin ni Bungitngit, yari tayo dyan. Wag naman ganun. Wag yung... sa mga nagre-review dyan, baka mamaya, makabungitngit to, nilalaglag tayo.
Huwag naman ganun, boss. Be fair naman. Tuloy natin. Hindi naman kami galit. Oo, nagpapaliwanag lang. Hinahanap kasi ng aking mga subscriber yung video, yung upload videos natin. Pasok! Grabe na talaga ang pagkadesperado ni Martin Romualdez. Grabe talaga yan. Humihingi siya ng pangunawa, nagmamarunong sa mga dalubhasa sa batas. May pagbabanta ng pagpapatalsik sa lahat ng maestrado. Para na rin niyang sinabing bubuwagin niya ang Korte Suprema dahil lahat ng maestrado ay tinatakot niyang patatalsikin. Patatalsikin mo, baka magkalintik-lintik na, ha? Baka yung sinasabi mo magkabaligtara na. Baka magulat ka, yung tao nagsilabasan, sisipain na kayo, sabi ni Aling Ledesma. Gigil na ho yung taong bayan sa mga pinaggagawa nyo. Huwag nyo takutin ng Korte Suprema. Huwag kayo maging... yung nasa tama lang, tama sila. Nagdesisyon sila ng tama eh. Kung wala kayong ginagawang mga pandudorobo, hindi kayo... di ba? Papanigan kayo ng Supreme. Kaso hindi, inakitaan kayo ng pandudorobo eh. Abay naghahamon ng isang constitutional crisis. Daig pa ang nababagabag na kaluluwa at nasisiraan ng ulirat. Walang tatalo pa sa kakapalan ng muka. Binabraso ang Korte Suprema. Binababoy ang saligang batas. At sa kanyang pananakot na tila'y pagpapatalsik sa lahat ng maestrado ng Korte Suprema, sila ngayon ay tumitindig at naninindigan at isinampal ng Korte Suprema ng mga mahistradong ito na ang mga Supreme Court Justices ay mai-impeach lamang sa pamamagitan ng Article 11 of the 1987 Philippine Constitution. Ito ang hindi alam ni Martin Romualdez na siyang basta na lamang nananakot. Why would you threaten a Supreme Court judges of impeachment if they only uphold the Constitution and told you that your impeachment is unconstitutional? In the Philippines, Supreme Court justices, like other impeachable officials, can be removed from office only through impeachment under Article 11 of the 1987 Philippine Constitution. Huwag kayong basta-basta. Impeachable offenses. Huwag kayong basta-basta. Mananakot. Intindihin nyo muna kung ano yung mga pinagsasabi nyo. Huwag kayong basta-basta sigaw na sigaw. At tatakutin nyo yung itong mga Supreme Court justices. Galingan nyo kasi para panigan kayo ng Supreme Court. Ang problema kasi mga kasama, itong mga ito, wala na talagang, wala silang wala silang makitang kakampi. Dahil puro pandudorobo ang nasa isip. At ang mga banat nila, kita nyo, laging patungkol kay BP Sara. Dahil pinanigan ng Supreme Court itong desisyon na alam niyo yung kaso ni BP Sara, mga confidential pan. Yung impeachment. Di ba? Inano ng Supreme Court. Hintayin natin bukas, 5 na ngayon. Magbobotohan na ang Senado para tuluyan ang ibasura. Yun ang kagustuhan natin. Basura na yan. Ikaw ngayon, tuluyan na masisira ang tok-tok mo. Kakaisip kung paano mo pabagsakin si Bibi Sara. Kaya pati itong mga taga-Supreme Court, ginagawa mo ng problema. Mantakin mo Hindi sa'yo matatakot yan. Baka ikaw ang matakot pagdating ng araw. Porket ba si Bongit-ngit sunpit mo pwede ba yun? Baka mamaya magulat kayo. Taong bayan na ang magsisigaw sa labas. At kayo naman ay... Article 11, Section 2. The Constitution states that the following are grounds for impeachment. 1. Culpable violation of the Constitution. A deliberate and wrongful breach of the Constitution, not just a simple or honest mistake. If the judges did not follow the Constitution, they are impeachable, so this is not applicable. 2. Treason, betraying the country,
such as by aiding enemies during wartime. They did not aid any enemy. They followed the Constitution. 3. Bribery. Accepting or offering money or favors to influence their official decisions. Yan. We do not know this, but if there is any, proof should be given. But the main concern was not favoring the impeachment because it's unconstitutional, Bon. not because there is bribery. Oh, 4. gets? Gets nyo na. Graft and corruption. Engaging in corrupt practices, such as misuse of public funds or abuse of power for personal gain. Again, we do not know this, but if there is any, proof should be given. But the main concern was not favoring the impeachment because it's unconstitutional. Sinabi na eh. Sinabi na ng Supreme Court, unconstitutional. Sinabi na rin ng mga ibang abogado, sinabi na rin niya ng mga magagaling na senador, bakit ayaw nila paniwalaan? Ayaw din paniwalaan nung ibang, yung 4 na senador ba yun? 4. Ayaw pa rin paniwalaan eh. Gigil na gigil pa rin sila talaga. Doon ka manggugulat dahil eto na si Balulong, dahil hindi nga sila kinampihan, nagsalita na. Di ba matagal na nanahimik yan? Ngayon, ito, nagsasalita na, humaharap na si Balulong. Ano naman kaya ang plano? I mean, for sure, may plano ito, mga kasama. Matindi ang plano nito. Ayaw mapahiya ng mama, kaya gagawa na naman ng ingay. Not because there is graft and corruption. 5. Other high crimes. Serious offenses that are not specified but are comparable in gravity to the ones listed above. Really not applicable. 6. Betrayal of public trust. A broad and general ground that includes conduct that, while not necessarily criminal, erodes the public's confidence in the judiciary. Ito ay ang mga gross misconduct, abuse of discretion, unethical behavior. I don't see any in the list that fits the actions of the judges. Following the Constitution is not betrayal of public trust. It is a job well done. So why does the Speaker of the House threatens the Supreme Court? Bakit nga naman tinatakot mo? Ikaw ang dapat matakot. Dahil lalabas ang katotohanan at magsasalita na. Ito sa Kamara. Si Congressman Ungab ay nagsalita na rin dito. Na ano? Sid Ungab, binanatan ang GAA 2025 ni Romualdez na the most corrupt budget. Yan ang title. Abangan natin dito. This unprecedented manipulation raises the specter of a fundamentally flawed budget that violates Article 6, Section 25, Paragraph 1 of the Constitution, which explicitly prohibits Congress from increasing the appropriation submitted by the President. I call on this august chamber to restore the trust, the confidence, and the integrity of the entire budget process. As a former chairman of the House Committee on Appropriations, it hurts me when I heard these highly repeated comments branding the 2025 national budget as the most corrupt budget ever passed in the history of Philippine Congress. For duty to the Constitution, for the future of our children and our children's children, I respectfully appeal, let us act now to correct this injustice. Yari kayo ngayon. Let us act now. Yan ang banat ni Congressman Sid Ungab patungkol dyan sa GAA ni Romualdez. Ayan, nakasulat dyan. Bakit? Harap-harapan yan. Ngayon, patindi ng patindi ngayon ang maglalabas ang baho. At lalong-lalo na nagkakaroon na ng investigasyon dito sa flood control.
Okay lang kung halimbawa meron talagang mapapanagot. Yan ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Pero kung investigasyon lang at walang kakwenta-kwenta, para lang sila nagkukwentuhan sa investigasyon at wala namang pananagutin, tigilaman nyo. Pero ito, sigurado ako dito kay Kong Ungab. Dahil siya rin yung nag-file ng petition laban dito kay Balulong nung mga nakaraang kasagsagan ng bago mag-eleksyon. Pwede rin bang ma-file ng impeachment itong si Balulong? Ang tanong natin. Pakisugot nga, Kong Ungab. BICAM adjustment of 12.75 billion will correspondingly increase the total expenditure program from 6.352 to 6.365 billion. Supposedly, meron tayong PowerPoint presentation. Wala. Based on the scrutiny, dahil wala tayong PowerPoint presentation, pakita ko lang at sasabihin ko na lang, babasahin ko na lang isa-isa. Based on my scrutiny, the BICAM made the following adjustments on the SAJF of the affected agencies. 1, ACF, Agricultural Competitive Enhancement Fund, dinagdagan ng 274 billion. Allah. Remedies Fund, ACF dinagdagan ng 274 million. Remedies Fund dinagdagan ng 28 million. Allah. Competitiveness Enhancement Measures Fund dinagdagan ng 1 billion. Fisheries Management Fund dinagdagan ng 13 million. Rewards and Incentives Fund dinagdagan ng 3.6 billion. Spectrum User Charge dinagdagan ng 5 billion. Fire Code Income dinagdagan ng 2.5 billion. Land Registration Fees and Collection dinagdagan ng 37 million. Other executive offices of the Dangerous Drugs Board dinagdagan ng 20.95 million. National Endowment for Culture and the Arts dinagdagan ng 75 million. Philippine Space Agency dinagdagan ng 126 million. Yung Coconut Development Fund and Coconut Consumer Stabilization Fund dinagdagan ng 65 million. Total increase of 12,754,670,000 sa automatic. Yon yung nangyari ng 2025 budget. Merong pandagdagdag na hindi naman nararapat o naaangkop. Kaya ito, ibinubulgar na. Sino ang mananagot dito pag may napatunayan? Sana si Balulong, siyempre. Kung sino yung nagdagdag. At sana, kaso wala na yung taga Marikina. Ano pangalan nyo? Yung tricycle dati, artista ba na ngayon? Sana rin, mapatunayan, makakasama sila. Di ba sila yung pati yung taga Bicol, yung contractor. Eto na. Naku, eto na siya. Ikaw nga. Mukhang nga atake na, mga agat na naman sa 20th Congress, alamin natin kung ano yung plano, mga kasama. Akala ng bansang Israel, he came to be a political savior. Yet, they were mistaken. Because the Lord Jesus Christ came to be a spiritual savior and a personal savior to those that would trust and believe in Him. Kaya nga, akala nila, sa pagkakamaling yan, sila mismo ang naging mastermind upang ating Panginoon ay ipako doon sa krus ng Kalbaryo. Now, during that time, Madam Speaker, the nation of Israel was under the Roman Empire. If you remember, and if you have read the book by Edward Gibbon entitled The Fall of the Roman Empire, it says, bakit kaya ang mama ay mahilig magsalita ng mga salitang taas, pero kayo ba sa palagay nyo nagagandahan ba kayo o parang okay ba sa inyo pag nagsasalita siya ng patungkol sa taas? Ako hindi. Kasi yung nakikita ko sa galawan niya, hindi ako convincing. Bakit? Tuloy natin. That the very reason why the Roman Empire fell because of moral degradation.
And that is what is happening in our country today. Moral. Sino may kagagawan? Sige nga. Bibintang nyo na naman sa Duterte yan. Kay Tatay Digong na naman. Si Tatay Digong na naman may kasalanan? Ganun ba yon? Si Tatay Digong na lang lagi? Madam Speaker, my dear colleagues, it is said that the only thing permanent in life is change. This much is obvious here in the 20th Congress. Some of our colleagues from the 19th Congress have left us and are no longer part of this chamber. There are some veteran faces, like my good friend, Congressman Rufus Rodriguez, who is a veteran in this 20th Congress, who have returned and rejoined us. There are also new voices who have joined our ranks. And with every new Congress comes new priorities, new urgencies, and new calls for action. Some things, however, remain the same. First and foremost, we are blessed to have the same man leading us during this challenging time, House Speaker Martin. Muli, congratulations, Mr. Speaker. And may the Lord continue to guide you as you once again shepherd this House with wisdom, steadiness, and a heart for service. Grabe. Sa panibagong kabanata ng ating lehislatura, we draw strength from your proven leadership, one that upholds unity even in diversity and places our nation above ourselves. In your previous term, Mr. Speaker, you steered this chamber through turbulent waters. With a calm hand and an open ear, we are confident that under your speakership, Mr. Speaker, Madam Speaker, the House of Representatives will remain a bastion of democracy, where the rule of law is respected, human dignity is upheld, and justice is pursued without fear or favor. It is that pursuit of justice that brings me to this rostrum once again to urge this body to continue what we began in the 19th Congress, to seek the truth, to hold the guilty accountable, and to give voice to those who can no longer speak for themselves. Bibi Sara na naman. Narinig nyo ha. Nagpapasalamat siya at nandyan siya ngayon sa 20th Congress. Meron naman silang plano, sabi ko sa inyo mga kasama. Mangangagat na naman sila. Di ba? Ba't ganito yung mic ko? Hey, sound check. Bakit parang ibang-iba yung mic ko? Ha? Kaya nangyari? Hey, hello. Oo nga, medyo ngongo. Mangangagat na naman sila. Hindi natin alam kung ano yung totoong plano nila. Kasi ang hirap dito, ipagpapatuloy malamang nila yung 2.0 o yung dating ano ba tawag doon, yung dating Quadcom. Itutuloy nila yan for sure, malamang sa malamang. Ganun ang plano nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, kayo ho ay lagi kayong aantabay. Tingnan nyo kung ano yung mangyayari. Kasi talagang yan ang plano. Ibang klase yung plano nila. Atake ulit kay BP Sara. Hindi sila titigil dyan hanggat hindi mapaalis si BP Sara eh. Kaya nga, tingnan nyo yung amo niya, yung amo ay, nagsasalita na. At meron pang pahapyaw sa Supreme Court. Di ba? Let us not allow the passage of time or political convenience to bury the horrors we have uncovered. Their lives lost, the mothers left mourning,
the children orphaned, the names forgotten by all but their families. This should not be tragic footnotes in our nation's history, for they are wounds that demand healing and crimes that demand justice. Nako. Alam namin yan. Alam namin yung mga tirada nyo. Kaya, wag na please. Please lang. Tigil na. Magtrabaho na lang kayo na maayos. Bakit siya nagsasalita? Ilan na lang ba silang natira? Ito, tapos yung babaeng taga Batangas, isang taga Lucena, isang taga La Union, isa taga Sambales, tatlong taga Maynila, 8 na sila, isang taga Antipolo, Siam, may nadagdag pa na taga Bicol, 10. Bali 4 na yung sa Maynila. Sila, bali 11 sila. 11, tapos yung mukhang bakla pa, yung parang bakla pa na representative din na taga Bicol, 12. 12, tapos isang rider, 13. Madami sila mga kasama. Madami pa rin sila. Kaya ito, confidential fund ng OBP, aalisin na ayon kay Gatchalian. Di ba nga sabi nga ni BP Sara, kahit alisin nyo na yan, wala siyang pakialam. Ngayon, nagpapainit na naman kayo ng usapin. Ayaw na nga ni BP Sara ng confidential fund eh. Tigas ng panga nyo eh. Di ba? Totoo yan. Ayaw na ni BP Sara. Sabi niya, sige na, sa inyo na yung confidential. Kasi kukurakutin lang yan ng mga dorobo. Ang pinaka-contentious o nagdudulot ng argumento o kontrobersiya sa pondo ng Office of the Vice President. Ito ang inihayag ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, sa gitna ng nalalapit na deliberasyon ng proposed 2026 national budget. Aniya, simula pa ng 2025 budget ay tinanggal na ito sa pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Diba? Sa katunayan, basic o mga talagang kailangan na lang sa operasyon ng pangalawang Pangulo ang ibinigay na budget para sa OVP. Kaya para kay Senador Gatchalian, mas madali na itong resolbahin para sa 2026 budget. So as long as wala nang contentious items on, which is the confidential funds, feasible naman yung budget ng OVP. Bukod sa OVP, sinabi ng senador na magiging lubhang mahigpit na rin ng Committee on Finance pagdating sa confidential funds ng anumang ahensya ng gobyerno. Ito ay upang maiwasan ang mga issue o kwestiyon ng irregularidad sa panukalang pondo. That's another budget principle that we will be adhering to in the Committee on Finance. Yung mga intelligence funds, confidential funds will be limited to agencies that truly require them, enforcement agencies, intelligence agencies, so hindi na free for all yung confidential funds. Inaasahan ng komite na ilalabas na rin ng palasyo ang proposed 2026 national budget ngayong buwan ng Agosto. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Kahit hindi nyo ibigay yan kay BP Sara, okay lang. Marami pa rin paraan si BP Sara para makatulong. Totoo naman, nung nagbagyo, hindi pa bumabagsak yung bagyo, andyan na, nakaready na kagad yung mga relief goods. Yung gobyerno, hihintayin mo nang mag-umapaw ang mga kalsada, saka magsisikilos. Kita nyo naman, di ba? Totoo? Sino na una? Na kumilos? Si BP Sara. Kainis kayo. Ang dami nyo mga pasakali. Di ba? Ang dami nilang mga himutok. Lagi na lang si BP Sara, si BP Sara, si BP Sara, si BP Sara. Kay BP Sara talaga kayo nakatutok. Tutok sila para hindi makagalaw si BP Sara Nakabantay sila kay BP Sara. Kasi si BP Sara wala hong katapat. Yan ang katotohanan. Walang itatapat. Wala kang maitatapat na sabihin mong sino yung pinakamagaling. Sino yung napipinto nila? Hindi ho matatapatan ng kagalingan ni Vice President Sara Duterte. Aminin natin, mapapahiya talaga lahat. Mapapahiya lahat. Eto na naman sila, may banat na naman sila. Ang alin? Sabihin natin, si Boom Boom at saka kayo na ho bahala umusga dito ha. Ito, sino naman ang target nila dito? Si BP Sara naman sa impeachment. Tignan mo. This morning we have with us Senator Bam Aquino. Senator Bam, first of all,
Congratulations. Nako! I don't think we've had an interview after you won and became number 2. So congratulations on that. Yes, Karen. Kung Noong naalala mo, akala namin, nakiusap ka sa isang religious group, ang sabi mo doon, ayaw mo sa impeachment. Ngayon ito, interview dito, interview doon, banat dito, banat doon. O eto, tuloy. I was here May 2024. I announced na nais kong bumalik sa politika. At that time, ang survey ko noon, 24 to 32. I'm sure... You mean a year before the elections? Exactly. I'm sure naisip mo na nababaliw na ba si Bam for wanting to go back to politics, di ba? But that was May 2024, and by May 2025, we made it. And thank you everybody. Salamat. Okay, so we'll talk about that later in the politics, but a reaction, right, to that particular report. What do you make of the Supreme Court decision on the impeachment of Sara Duterte, calling it number 1, unconstitutional? They've said it's null and void ab initio. So what do you make of that? Unang-una, Karen, ang Senado has a special place in our history, no? Ang tawag sa Senado, the last bastion of democracy, no? At kailangan independent ang Senado, kailangan yung Senado ay matatag pagdating sa sarili niyang mga proseso. At pagdating sa ating konstitusyon, ang Senado ang siyang dapat mag-try and decide ng impeachment cases. And I've already made a statement that the impeachment trial should proceed. Dapat matuloy ito. The vote is going to be tomorrow. At ang iba't ibang mga panig na ngayon nakikita na unti-unti sa media. Bukas daw ang botohan. Tama? Oo. Hey, anong nangyari dito sa... Okay ba yung ano ko? Hey, sound check test mic. Hey, sound check test mic. Hey, bukas ngayon ang botohan. Kaya kasasabi niya, tama ang sinabi niya. So, ilan lang kayo boboto dito sa gusto ma-impeach si Bibi Sara? Ilan lang kayo? Diba? Ang nakararami ay ayaw. Aminin natin, di ba? Kahit naman yung milyon-milyong Pilipino ayaw sa impeachment. Ngayon, pinapasiklab nyo na naman. Tigil na please, maawa naman kayo, ha? Pondo na naman ng taong bayan. Dahil pag merong mga hearing na yan, marami na namang pera. Maraming pera na naman ang mauubos. At yung trabaho nyo, trabahuin nyo lang, please lang. Yan ang magbobotohan at magdedebate bukas. Para sa akin, nagsimula na kasi yung proseso eh. The impeachment already started. Summons were already given out, nag-reply. Hindi pa nagsimula ang impeachment. Ito naman, pinabalik nga eh. Boss, amo manager, pinabalik, di ba? Oo. Ikaw siguro, hindi mo naiintindihan. Wala kasing magandang, walang magandang tawag doon, konkretong masasabing na-file ng maayos. Inuna yung pang-apat. Kaya nainis yung mga ibang senador, pinabalik. Totoo naman, di ba? Rin, nagsimula na eh. So yung panawagan ko rin sa iba kong kasama, we should convene as an impeachment court and decide then what to do. No? Whether to proceed or not to proceed. But mahalaga na we do it on our own terms. No? Mahalaga rin yung argumento na bakit tayo nagmamadali? Meron pa naman motion for reconsideration yung House of Representatives, but di natin hintayin kung ano yung magiging desisyon ng Supreme Court dun sa kanilang MR. The vote tomorrow will be to dismiss outright or not to dismiss. Yung mga kasama... Dismiss! Ayaw rin ang taong bayan eh. Bakit ba ang kulit mo? Takot ka ba kay Bibi Sara pag tumakbo kayo sa 2028? Hindi lang naman ikaw ang matatalo eh. Halos lahat kayong kakalaban kayo kay Bibi Sara. Oo, sigurado, matatalo kayo. Kaya siguro, takot na takot nga talaga. Ako sa not to dismiss, iba-iba rin yung mga punto at rason namin at lahat po yan ilalabas namin sa taong bayan and we will vote on the matter. Okay. Is it safe to say ang boto mo tomorrow is not to dismiss? Yes. Bakit? Well, the Senate already started. Nagsimula na. Usually, pag nagsimula na yung proseso, yung jurisdiction already is acquired, no? Of course, the Supreme Court in its decision said that jurisdiction was not acquired. But usually, pag nagsimula na, nandun na yung jurisdiction doon, no? Pangalawa, pagdating sa matters of impeachment, the House and the Senate are the main groups in the Constitution, no, na nagde-decide dyan. So, the House already filed its MR. Some of the points were discussed in the news report. I got it this morning. Hindi ko pa siya nababasa. Pero kung naghahanap ka ng boto, ang sabi mo noon, titingin ka sa ebidensya. Ngayon, eto na. Boboto ka, yes. Matuloy, makonvene. Nakaupo ka na eh. Nagalit yung ibang religious group na nanonood sa atin, mga kasama. Sinungaling daw pala ito, sabi ni Aling Ledesma. Nako, yan na. Ang hirap, ano? Kinakain mo lahat ng mga sinabi.
Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ayan ha, paki-like and share. At abang-abang kayo ha, pakibalikan ho yung mga video natin noon. Video natin kahapon ng umaga, video natin kahapon ng gabi, at kaninang umaga. Balikan nyo ho. Kung ngayon lang sa inyo nagno-notif yung video natin, balikan nyo yung mga naalpasan yung mga video. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!